Tulungan mo kami. Anong kailangan mong tulong? Kailangan ko ng pambili ng bigas. Magtrabaho ka. Yan ang sagot sa tanong. Paano mabubuhay ang mga pastor at pamilya nila? At oo, tumanggap din si Pablo ng tulong. Pero ang tanong, yung tulong ba na natanggap niya ay para sa ministry o para sa personal needs niya? Watch and listen for another religious expose na dapat mong malaman. May nag-comment, hindi lahat ng pastor ay sapat ang kita. Paano naman yung sinasabi sa 1 Thessalonians 5:12-13 at Hebrews 13:17? Tumanggap rin si Pablo ng tulong, lalo na mula sa Macedonia. Totoo yan. Ayon sa 2 Corinthians 11:8-9, tumanggap nga siya ng tulong. Tinanggap ko ang tulong ng ibang mga iglesia upang mapaglingkuran kayo. At nang ako'y nagkukulang, ang mga kapatid mula sa Macedonia ang tumulong sa akin. Pero pansin mo, para sa ministeryo ang tulong, hindi sa personal na gastos. Sa Acts 18:3, si Pablo ay tent maker, may sariling hanap buhay. Sa 1 Thessalonians 2:9, sabi niya, nagpagal kami gabit araw upang hindi kami maging pabigat kaninuman habang ipinapangaral ang ebanghelyo ng Diyos. Ganon din sa 2 Thessalonians 3:8, hindi kami kumain ng pagkain ng iba ng libre. Sa halip, nagtrabaho kami araw at gabi. At sa 2 Thessalonians 3:9, bagamat may karapatan sila, hindi nila ito ginamit para magsilbing halimbawa sa mga susunod sa kanilang yapak. Pero paano naman sa Philippians 4:16? Sa Thessalonica ay nagpadala kayo ng tulong para sa aking pangangailangan, minsan at muli. Sa konteksto, ang aking pangangailangan ay may kinalaman sa gawain, hindi personal luxuries. Think of it this way. Kung ikaw ang tatay ng pamilya, may trabaho ka para sa sariling gastusin at para sa mga anak mo. May tumutulong sa mga anak mo, pero hindi mo inaasa sa iba ang sarili mong pangangailangan. Ganun si Pablo, tumatanggap ng tulong para sa misyon, pero ang personal needs ay sinasagot niya mismo. Ngayon, may mga nagsasabi na ang tinatanggap nila ay honorarium o tulong. Ang tanong, tulong pa ba yun kung lahat? Pati personal expenses mo dun muna inaasa? Ang tulong ay kung may shortage ka para sa tuition ng anak mo at dinagdagan ko. Pero, kung iasa mo palagi sa akin buwan-buwan ang lahat ng gastusin pati sarili mong needs, hindi na tulong o honorarium ang tawag doon, kundi sweldado na kita. Tanong sa mga viewer, dapat ba ang buong suporta ng pastor, including personal needs, ay manggaling sa simbahan? O dapat ba siyang maghanap buhay rin tulad ni Pablo? Comment mo ang opinion mo. I-like kung gusto mo ng mas maraming ganitong expose. I-share para makita rin ng iba. Don't forget to follow para di ka mahuli sa susunod na content.